Irish, alam mo ba kung paano nagsimula ang church natin? Ang nagkakay sa Iglesia Metodista dito sa May Kawayan ay naitatag dahil lang sa isang layunin. Bagamat nang pasimula ito'y hamak lamang, tignan mo naman ngayon, isa ng bantayog ng pananampalataya dito sa May Kawayan. Oo nga, Ate Reg, naalala ko yung kwento sa akin ng papa ko noon kung paano nagsimula itong church natin. Na naitatag to, una sa lahat, ay dahil sa patnubay ng ating Panginoon, at pangalawa ay dahil sa pagtutulungan ng mga kasapi ng miyembro ng ating iglesia. Tama, Jen. Hindi ba kayo sarap balikan ng mga pangyayari kung paano naitatag ang ating iglesia? Tama ka nga, Ate Reg, napakasayang balikan at sariwain ang mga pangyayari sa mga nagdaang panahon. Kaya halika na, ating balikan ang kasaysayan ng Iglesia Metodista dito sa May Kawayan. Panimulang pangyayari. Ang Iglesia Metodista dito sa May Kawayan ay may maganda at makulay na kasaysayan simula sa pagkakatatag nito. Matapos ang himagsikang Pilipino-Amerikano, ang mga unang misyonerong Amerikano at ang mga laiko ang nagdala at nagpayag ng mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kultong ebanghelistiko na siyang naging simula ng mga pulutong ng mga mananampalatayang Metodista. Ang unang kilusang yaon ay sa pangunguna ng isang mangangalakal na si Ginoong Petchard. Sa kauna-una pagkakataon noong taong 1903 ay isang malaki at hayagang pagsambang protestante ang isinagawa dito sa May Kawayan. Dito, nabuksan ang isipan at damdamin ng mga kapatid na nauna sa loob ng daang taon. Ang unang kulto sa May Kawayan na isinagawa ng isang pangkat ng mga mananampalataya sa pangunguna ng isang lalaking nagngangalang Gavino. Ang nailunsad na gawaing yaon ay tinaguyod ng mga unang nahikayat hanggang sa maitatag ang isang kongregasyon. Ang mga unang tumanggap ng salita ng Panginoon ay nagkaroon ng maraming pagsubok. Sila ay tumanggap ng maraming pag-aglahi at pag-uyam mula sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Hindi naglaon ay isinugo sa kanila si Pastor Luis Ocampo na kasama ang kanyang may bahay. Naging mabunga ang kanilang paglilingkod. Maraming kaluluwa ang naakit ng bagong pananampalataya, kabilang sa mga ito ay sina Zacarias Lejarde at may bahay, Santiago Soriano, Celia Soriano, Mariano Berganya at Roman Giz. Ang kani-kanilang sambahayan ay nakasama rin sa kalipunan ng mga Metodista sa May Kawayan. Kabilang pa din sa mga bagong mananampalataya mula sa Bayugo, sina kapatid Romana Orito, Gregorio Cavas at Lino Llanado. Mula sa Hulo, Gregorio Alvarez, Esteban Alcaraz, Esteban Dotor, Ignitio Dotor, Apolonio Padua, Antero Alcaraz at Fortunato Llanado. Kasama nilang nahikayat ang kani-kanilang sambahayan. Samantalang sa Saluisoy ay nahikayat sila Hervasio Crespo, Perfecto Suaviso, Jose Catindig Sr. at ang isang babaeng nagngangalang Valentina. Nag-aalab na damdamin. Dahil sa maalab na pananampalataya sa kanilang mga puso sa pagtuklas ng tunay na daan, ang mga unang kaanib ay walang kasiyang sarilinin ang kagalakan ng kaligtasan. Naging maalab ang kanilang damdamin sa pagnanais na ibahagi sa iba ang mga karanasang bunga ng pagtanggap nila kay Kristo ang tagapagligtas. Mabisag pangangaral. Ang kapatid na Santiago Soriano ay tinulungan ni na kapatid na Cecilia Soriano at Zacarias Lejarde sa pangangaral at pagmimisyon sa mga nayong sakop ng May Kawayan. Sila'y tumulong din sa paghahatid ng mabuting balita sa ilang nayon ng Pulo at Ubando. Sa pangangaral din noon, naikayat ang sambahayan ng mga Zuniga sa Bingay.
Sa angkang ito nanggaling ang butihing Pastor Clemente Zuniga Sr. na nagkaroon din ng isang anak na pastor at isang diakonesa. Isa sa mga suliranin ng unang panahon ay ang paglalakbay at pagpunta sa iba't ibang dako ng lugar. Kaya nga Ate Rich, dahil dito, ang kapatid natin na nagmula pa sa Maynila at Malabon upang sila ay makarating dito sa May Kawayan ay kinakailangan lamang na maglakad dahil sa kakulangan at kakaunti lamang ang kanilang masasakyan. Subalit hindi ito naging hadlang sa mga masisipag nating manggagawa na tumugon sa tawag ng paglilingkod. At kabilang na rito ay sina Pastor Cerilio Casiguran, Civiliano Castro, Pedro Castro, Catalino Buensing, at Valeriano Villanueva. Ang grupo ng bagong mananampalataya dito sa May Kawayan ay nanatiling walang formal na kalagayan hanggang ito'y tumanggap ng pagkakilala mula sa nakakasakop na komperensya matapos na maitatag at maitagka. At dahil nga dyan, nagkaroon sila ng unang pamunuan. Bagamat wala silang formal na kasanayan, nagawa nila ng mabuti ang kanilang mga tungkulin. Gawa ito ng kanilang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Kasabay ng pagkakatatag ng iglesia ay ang pagpapatayo ng bagong bahay-sambahan sa lugar ng Lumos sa tabi ng bahay ng ating kapatid na Soriano. 50 tao lamang ang kapasidad ng kapilya. Ito ay gawa sa pawid at kawayan, kaya ito'y madaling masira. At dahil nga dito ay napagpasyahang magpatayo ng malaki-laki at bagong iglesia sa lugar ng Pulo. Sa atas ng pangangailangan ay pinagkaisahang ilipat sa kabayanan ang sambahan. Ang sambahang naitayo ay tinawag na Kimber Memorial Church sa karangalan ng isang kapatid na si Mr. Kimber sa Amerika na siyang naghandog ng salaping ginugol sa pagbili ng lote at pagpapatayo ng gusaling yari sa kahoy at yero. Naganap ang pangyayaring ito sa panahon ni Pastor Roque Bautista. Ang bagong sambahan ay ginugulan ng hindi kukulangin sa 45,000 piso. Maganda sa kiyas at anyo. Ito ay ginuhit ni Binibining Leonora Duran, apo ng isa sa mga kaani, si Julian Manapat ng Bangkal. Ang panglo ng gawain ito ay si Mrs. Maria Caracta. Ang paggawain ay pinasimulan noong panahon ni Reverend Juan O. Sagun at nagpatuloy sa panahon ni Reverend Macario Nicolas. Sa tulong ng Mission Board, mga kapatid at kaibigan sa loob at labas ng Iglesia ng May Kawayan, ay naipatayo ang sambahan. Ang ating iglesia ay nakapaglunsad ng mabubungang proyekto sa ilalim ng pangangasiwa ni na Reverend Acer Mendoza, sa tulong ni na Pastor Domingo Sadsad, Pastor Roy Padilla, Binibining Let Aquino, mga Harris Girls at Binibining Elizabeth Tapia. Nang madistino sa May Kawayan si Pastor Benjamin Nicolas, katulong si Pastor Domingo Sadsad, ay nagpatuloy sa masiglang gawain ng pangangaral ng Biblia ang mga kapatid sa pangunguna ng 2 pastor. At nagpatuloy ang pangaral ng salita ng Diyos sa bagong bukas na subdivision sa Iba at St. Francis. Nagkaroon ng ecumenical services sa Ecumenical Church Subdivision. Nakasama rin sa pag-aaral ang mga kursilista ng May Kawayan. Tunay na masigla at maalab ang mga samahan noong panahon na iyon sa pangunguna ng mga organisasyon ng mga kababaihan, kalalakihan at mga kabataan. Sa panahon ding ito ay naging bukas ang puso ng mga kapatid sa gawain at pagkakaloob. Tumulong din sila sa gawain ng pagkakaloob sa mga nasalanta ng bagyo at baha sa Kalumpit, Bulacan, sa pangunguna ng chairman ng Social Concern na si Mrs. Ursula Antonio, kasama ang Pastor Benjamin Nicolas, Pastor Sadsad at May Bahay, Pastor Vedasto Balagtas at ilang mga kapatid na naghatid ng mga tulong sa mga nasalanta. Sa gitna ng kasiglahan at paglilingkod ng ating mga kapatid, ay muling dumating ang pagsubok at di pagkakaunawaan. Dito ay may ilang sambayan ng umalis at sumama sa sektang Pentecostal. Nalungkot ang kapatiran dahil sa pag-alis ng ilang sa ating mga kapatid. Ngunit hindi ito naging dahilan upang sila ay panghinaan ng kanilang loob. Bagkus ay ginamit nila ito upang kanila pang pag-ibayuhin
ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. At ngayon, nananatiling nakatayo ang ating iglesia sa kabila ng mga problema. Nananatiling nakatayo sa pananampalataya at nagkaroon ng mga anak ng iglesia sa iba't ibang lugar dito sa May Kawayan. Nariyan ang The Good Shepherd, Alpha and Omega, Jesus the Savior, New Hill Burning Bush, Christ the Living Word, Savior's Flock, Richmond Heritage, at the Living Water UNC.